Si Laya, ang isang langgam. Sa gitna ng luntiang kagubatan ng luntiang bukid, naninirahan ng isang masipag at mabait na langgam na ang pangalan ay Laya. Kilala si Laya sa buong kagubatan bilang pinakamasipag sa kanilang lugar. Ngunit, higit pa sa kanyang kasipagan, ay ang kanyang pusong handang magsakripisyo para sa iba. Isang araw, habang abala si Laya sa pangangalap ng pagkain para sa tag-ulan, napansin niyang tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Bakit kaya hindi ko naririnig ang mga uwak na kumakanta sa itaas? Habang lumalakad, nakita niyang tipaklong na si Tikyo na kadalasang nagkikitugtog at nagsasaya. Ngunit ngayon ay nakaupo ito sa lilim at malungkot. Tekyo, anong nangyari? Hindi ba't panahon na ngayon ng kantahan at kasiyahan? Laya, may sakit ang aking ina at wala kaming pagkain. Wala akong naipon. Napatingin si Laya sa dala niyang mabigat na butil ng bigas. Alam niyang para iyon sa kanilang pamilya. Ngunit hindi niya rin maatim na hayaan ang kaibigan sa kagubatan na magutom at mawalan ng pag-asa. Tekyo, kunin mo ang pagkain na ito at hayaan mong tulungan kita mamaya upang makahanap ng iba pa. Laya, hindi ko matatanggap yan. Para yan sa inyo. Ang tunay na kaibigan, hindi nagdadalawang isip tumulong. May panahon pa para makahanap ako ng bago. Tinanggap ni Tikyo ang binigay na pagkain ni Laya. Lumipas ang mga araw, dumating ang tag-ulan. Basang-basa si Laya habang patuloy sa paglikom ng pagkain, kahit halos wala na siyang lakas at pinagtatawanan lamang siya ng ibang hayop. Kokak! Ay, ano ba yan, Laya? Laging sakripisyo. Hindi mo ba alam ang pahinga? Oo nga, bakit mo ba sinasakripisyo ang sarili mo? Hindi ka naman nila babayaran. Ang sakripisyo ay hindi para sa papuri o gantimpala. Ito ay para sa kapakanan ng nakakarami. Isang gabi, dumating ang isang matinding bagyo. Tinangay ang mga pugad ng ilang hayop at wala silang makain at masisilungan. Ngunit ang langgam na si Laya, sa kabila ng pagod at pangungutya, ay may naipon na pagkain at isang maliit na kanlungan. Pero hindi niya natiis ang kanyang mga kababayan kahit sa kabila nito ay ang mga pangungutya sa kanya. Kahit hindi sila kumikilos ay hindi pa rin nagdadalawang isip si Laya na tulungan ang mga ito. Halika kayo! Sa ilalim ng ugat na ito ay may masisilungan. At heto, may pagkain ako para sa lahat. Laya, patawad. Hindi namin naunawaan noon. Ikaw pala ang tunay na bayani. Salamat sa iyong sakripisyo, Laya. Hindi namin ito malilimutan. Walang anuman, ang pagmamalasakit at sakripisyo ay kayamanan ng puso. Mula noon, naging inspirasyon si Laya sa buong lumpiang bukid.